Laging sinasabi ng mga tao na ang pag-ibig ay isang sakripisyo. At sa loob ng 7 taon, buong puso kong niyakap ang ideyang yon. 7 taon akong nagbigay, naghintay, at nagtiis para sa isang lalaking akala ko'y magiging katuwang ko sa panghabang buhay. Si Adrian, ang taong minahal ko ng higit sa sarili ko. Sa bawat araw na dumaan, hinubog ko ang mundo ko para umikot sa kanya. Hindi ko inakala na ang mundo ko pala ang babagsak ng dahil din sa kanya. Unang beses ko siyang nakita sa isang maalikabok na bookstore sa kanto ng Maynila. Naghahanap ako ng lumang kopya ng isang nobela. At siya naman ay nakatayo sa gilid, nagbabasa ng isang pocketbook na halatang hindi niya bibilhin. May kakaiba sa presensya niya noon. Parang may alon ng init na dumaan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero naglakas loob akong kausapin siya. "Maganda ba yan?" tanong ko, sabay turo sa hawak niyang libro. Tumawa siya, at ang tunog ng tawang yon ang unang bagay na bumago sa buhay ko. Mula noon, naging bahagi na siya ng bawat araw ko. Sa simula, lahat ay tila perpekto. Si Adrian ang tipo ng lalaki na may malalim na mga pangarap, ngunit tila walang malinaw na direksyon. Madalas niyang sinasabi na gusto niyang maging pintor, minsan naman ay manunulat. Pero sa totoo lang, hindi ko siya nakitang seryosong hinabol ang alinman sa mga pangarap na yon. Sa kabila ng kawalan niya ng plano, naniwala akong ang pagmamahal ko ang magiging sapat para sa aming dalawa. Sa unang taon namin, nagsimula akong mag-adjust. Hindi siya mahilig sa mga malalaking selebrasyon. Kaya kahit gusto ko ng magarbong dinner sa unang anibersaryo namin, natapos kami sa simpleng pagkain sa isang karinderya. Mas masarap dito kaysa sa mga mamahaling restoran, sabi niya habang nangumunguya ng adobo. Tumawa ako at sumangayon. Kahit sa loob-loob ko, gusto ko rin sanang maramdaman ang espesyal na pagkakataon. Pero iniisip ko, hindi naman mahalaga ang lugar, basta magkasama kami. Sa ikalawang taon, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng relasyon namin. Madalas siyang nawawala. Hindi sumasagot sa mga tawag, hindi nagre-reply sa mga mensahe. Kapag tinatanong ko siya kung nasaan siya, lagi niyang sinasabing, "Busy lang ako sa trabaho." Hindi ko alam kung bakit, pero tinanggap ko yon. Siguro dahil takot akong mawalan siya. Siguro dahil mahal ko siya ng sobra. Pero sa tuwing magtatampo ako, lagi niyang pinaparamdam na ako ang may mali. "Bakit ba ang clingy mo? Hayaan mo naman akong magpahinga," sabi niya minsan. At mula noon, natututunan kong pigilan ang sarili ko. Sa ikatlong taon, halos wala na akong boses sa relasyon namin. Hindi ko na siya kinukulit kung bakit hindi siya nagpapakita sa mga date namin. Hindi ko na siya kinukwestiyon kung bakit lagi siyang huli sa mga pangako niya. Lagi kong iniisip na baka ako lang ang masyadong sensitibo. Ganito talaga siguro ang mga lalaki, sabi ko sa sarili ko, kahit paramdam ko na may kulang. Sa ika-4 na taon, dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Umuwi siya sa apartment namin ng lasing na lasing. Hinihintay ko siyang dumating. Nagluto ng paborito niyang sinigang, pero pagpasok niya, halos hindi niya ako pinansin. "Adrian, kumain ka muna," sabi ko habang sinasalubong siya. Imbes na sumagot, dire-diretso siyang pumasok sa kwarto. Nasasaktan ako, pero hinabol ko siya. Nang nasa kwarto na kami, tumingin siya sa akin nang may galit sa mga mata. "Pwede ba? Tumigil ka na. Ang dami mong tanong, ang dami mong reklamo. Nakakapagod ka na." Siguro dahil lasing siya, siguro dahil pagod siya. Pero ang sakit ng mga salitang yon ay tumagos sa puso ko. Parang kutsilyong paulit-ulit na tinutusok ang laman ko. Pero sa halip na magalit, humingi ako ng tawad. "Sorry, Adrian. Hindi ko na ulitin." Sa ika-5 taon, halos wala nang natira sa pagkatao ko. Naging abala ako sa pagbibigay sa kanya ng lahat ng kailangan niya. Sinigurado kong maayos ang bawat detalye. Ang paborito niyang almusal, ang mga pulang kurbata niya para sa trabaho, ang mga gabi kung saan hinihintay ko siyang umuwi
kahit 10 oras na ng madaling araw. Pero kahit anong gawin ko, parang hindi siya masaya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang dumating ang ika-6 na taon, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Mas madalas siyang mag-isa, mas madalas siyang tumahimik. Minsan, napapansin kong may mga tawag na hindi niya sinasagot kapag kasama ako. Isang gabi, habang natutulog siya, sinilip ko ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob akong hindi maganda. At doon ko nakita ang mga mensahe. Isang pangalan na hindi ko kilala, pero malinaw ang mga salitang nakasulat. Miss na kita. Kailan tayo magda-date ulit? Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Pero kinabukasan, nagpanggap akong walang nakita. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot akong magsalita. Siguro dahil alam kong kung magsasalita ako, baka tuluyan na niya akong talikuran. At sa kabila ng sakit, hindi ko kayang mawala siya. Sa ika-7 taon, nagbago ang lahat. Dumating siya sa bahay ng may daladalang bag. Ano yan? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng kaba sa dibdib ko. Tumitig siya sa akin ng matagal bago sumagot. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Hindi ko na alam kung anong gusto ko, pero sigurado akong hindi ito. Pakiramdam ko, bumagsak ang langit sa ulo ko. Gusto kong magsalita, gusto kong magtanong. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maibuka ang bibig ko. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa akin. At ang huling mga salitang narinig ko mula sa kanya ay, "Pasensya na, hindi kita kayang mahalin ng ganito." At doon, habang nakatayo ako sa harap ng pinto, naiwan akong mag-isa. Parang isang eksenang tumigil sa pelikula, pero hindi ko alam kung paano ito matatapos. Nagsimula ang lahat sa isang pangako. Pangakong paulit-ulit niyang binigkas habang hawak ang kamay ko. "Hindi kita iiwan," sabi niya. At sa tuwing naririnig ko yon, parang musika sa pandinig ko. Sa loob ng 7 taon, paulit-ulit kong hinawakan ang pangakong yon. Kahit pakiramdam ko, unti-unti na itong nawawala. Ang relasyon namin ay hindi perpekto. Sino ba naman ang perpekto? Hindi ba? Pero ako ang tipo ng tao na gagawin ng lahat para sa taong mahal ko. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalabo, pinili kong manatili. Nakakulong ako sa ideya na baka balang araw, makita niya ang halaga ko. Ang halaga ng lahat, ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Araw-araw, pinipilit kong intindihin siya. Minsan, uuwi siya ng lasing, galit sa mundo, at ako ang nagiging punching bag ng emosyon niya. Hindi pisikal, pero sapat na ang mga salitang binibitawan niya para wasakin ang buo kong pagkatao. Ang dami mong tanong, nakakairita ka. Pwede ba? Tumigil ka na. Hindi mo ba naiintindihan? Wala akong oras para sa drama mo. Mga salitang paulit-ulit kong iniisip sa gabi habang mag-isa akong umiiyak. Pero kahit ganoon, pinipili ko pa rin siyang intindihin. Sa isip ko, siguro pagod lang siya. Siguro may pinagdadaanan. Siguro ako ang may mali. Laging ganun ang takbo ng utak ko. Ako ang may mali, hindi siya. Maraming beses na naramdaman kong parang hindi na ako mahalaga sa kanya. Magkasama na nga kami. Pero parang may dingding sa pagitan namin. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya marating. Kahit anong lambing, kahit anong effort, parang laging kulang. Minsan, iniisip ko kung may iba na ba siya. Pero tinataboy ko ang ideya. Hindi ako pwedeng magduda sa kanya. Mahal ko siya at mahal niya ako. Hindi ba? May mga araw na masaya kami. Mga bihirang pagkakataon na parang bumabalik ang dati naming samahan. Yung mga araw na wala akong ibang nararamdaman, kundi ang pag-ibig niya. Magkasama kaming tumatawa, nagkukwentuhan, nag-aasaran, pero palaging may hangganan ng saya. Parang may timer. Pagkatapos ng ilang oras, babalik ulit siya sa pagiging malamig, tahimik, at parang wala akong halaga. Minsan, napapagod na rin akong habulin ng mga sandaling iyon.
Napapagod akong maghintay ng mga saglit na binibigyan niya ako ng pansin. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, nagtanong ako, "Mahal mo pa ba ako?" Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga mata niya nakatuon sa cellphone niya, habang ako, naglalaban sa pagitan ng takot at galit. Seryoso ako, dagdag ko. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero ang tingin niya malamig, walang emosyon. "Huwag kang magtanong ng ganyan," sabi niya. Nakakainis. Nakakainis. Ang sagot niya ay hindi oo o hindi. Nakakainis. At doon ko na-realize na kahit anong gawin ko, kahit anong sakripisyo, hindi ko siya mapipilit na mahalin ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi ako sumuko. Hindi ko kayang sumuko. Hindi ko kayang isipin na mawawala siya sa buhay ko. Kaya pinili kong magpanggap na okay lang. Pinili kong magbulag-bulagan. Hanggang dumating ang araw na bumalik siya ng bahay ng mas tahimik kaysa dati. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumingin sa akin. Ang buong pagkatao niya parang may bit-bit na mabigat na lihim. Sinubukan kong tanungin pero umiwas siya. Pagod ako. Yun lang ang sagot niya. Kinabukasan, nagising ako na wala na siya sa tabi ko. Ang bag niya, na laging nasa sulok ng kwarto, wala na. Ang mga damit niya, ang sapatos niya, lahat ng bakas niya, parang naglaho. Tumakbo ako papunta sa sala, sa kusina, sa banyo, wala siya. At sa mesa, may isang papel, isang sulat. Pasensya na. Hindi ko na kaya. Hindi tayo para sa isa't isa. Yun lang ang nakasulat. Walang paliwanag. Walang sorry. Walang kahit ano. Napaupo ako sa sahig, hawak ang sulat. Habang ang luha ko, walang tigil sa pagagos. Sa loob ng 7 taon, araw-araw ko siyang inintindi. Araw-araw kong binigay ang lahat para sa kanya. Pero iniwan niya ako. Walang paalam. Walang babala. Tumayo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagan siya. Gusto kong tanungin kung bakit niya ako iniwan. Bakit hindi niya ako kayang ipaglaban? Pero sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot. Sa 7 taon na pinagsamahan namin, hindi siya naging akin. Hindi kailanman. Sa isang sulok ng mesa, may maliit na kahon. Hindi ko yun napansin nung una. Binuksan ko ito at sa loob, may maliit na singsing. Isang engagement ring. Pero hindi para sa akin. Sa ilalim ng singsing, may larawan. Larawan niya at ng isang babae na hindi ko kilala. Magkaakbay sila, nakangiti, at sa likod ng larawan may nakasulat. Ang tunay kong mahal. Sa 3 taon ng relasyon namin, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng mga bagay na hindi ko masabi sa kanya. Parang may nakaharang sa lalamunan ko tuwing gusto kong itanong kung mahal niya pa ba talaga ako o kung napipilitan na lang siyang manatili. Sa bawat pag-uwi niya ng hating gabi, sa bawat text na hindi niya sinasagot, at sa bawat ngiti niyang tila may kung anong kulang, unti-unti akong kinain ng duda. Pero hindi ko siya kinumpronta. Hindi ko siya sinisi. Ang ginawa ko, mas lalo ko siyang inunawa. Pinuno ko ng pagmamahal ang mga puwang na iniwan niya. Kahit na hindi ko na maintindihan ang mga dahilan kung bakit siya palaging abala, bakit ang mga sagot niya sa akin ay laging maikli, bakit ang mga mata niya ay parang laging nakatingin sa malayo. Hindi sa akin. Pinuno ko ng tiwala ang mga gabi kung saan hindi siya tumatawag. Pinuno ko ng pasensya ang mga araw na tila hindi niya ako napapansin. May mga gabi na nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, iniisip kung saan ako nagkulang. May mali ba sa akin? May mali ba sa paraan ng pagmamahal ko? Pero sa tuwing naiisip ko ang mga tanong na, yan, pilit kong ibinabalik sa sarili ko ang alaala ng una naming pagkikita. Kung paano niya ako tinawag na pinaka-espesyal na babae sa mundo. Iniisip ko na baka kaya siya ganun ay dahil sa stress. Iniisip ko na baka ako ang dapat mas umintindi dahil mahal ko siya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng sakit, sa kabila ng patuloy na pag-iwas niya, mas lalo akong kumapit. Sa 4 na taon, nagkaroon kami ng matinding away.
Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sofa, tinanong ko siya, "Mahal mo pa ba ako?" Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin. At sa mga mata niya, nakita ko ang sagot na hindi niya kayang sabihin. Pero ayaw kong tanggapin. Kaya sa halip na bitawan siya, ginawa ko ang kabaligtaran. Mas lalo akong nagpakumbaba. Humingi ako ng tawad kahit hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko. Sinabi ko sa kanya na gagawin ko ang lahat para maging mas maayos kami. Sinabi ko na mahal ko siya at hindi ko siya kayang mawala. Ang sagot niya, isang malamig na oo. Mahal niya daw ako, pero sa puso ko, ramdam ko ang kawalan ng init sa mga salitang yon. Para bang sinabi niya lang ito para hindi na humaba ang usapan. Para bang sinabi niya lang ito para mapatahimik ako. Pero naniwala pa rin ako. Pinili kong maniwala kahit na masakit. Pinili kong maniwala kahit na alam kong unti-unti na akong nawawala sa sarili ko. Sa ika-6 na taon, nagkaroon kami ng mas malalim na problema. Napansin ko na hindi na siya umuuwi ng madalas. Hindi ko na rin naririnig ang tawanan namin tulad ng dati. Kapag magkasama kami, parang may invisible na pader sa pagitan namin. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ganoon. Pero sa tuwing magtatangka akong kausapin siya, palaging may excuse. Pagod ako. Wag na nating pag-usapan ngayon. Okay lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na okay. Alam kong may mali. Pero tulad ng dati, pinili kong magtiwala. Pinili kong maniwala na baka isang araw, babalik din ang dating siya. Isang gabi, noong ika-7 taon namin, umuwi siya na may ibang aura. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko na may mas mabigat na mangyayari. Umupo siya sa tapat ko at hindi siya nagsalita agad. Tumitig lang siya sa akin at ang buong mundo ko parang tumigil. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Para bang may kung anong darating na hindi ko kayang harapin. May kailangan akong sabihin, wika niya sa wakas. Tumango ako, pero hindi ako nagsalita. Ayokong magsalita. Ayokong makialam. Ayokong marinig ang sasabihin niya, pero alam kong kailangan. Hindi na kita mahal. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang lahat ng pasensya, pag-unawa, at pagmamahal na ibinigay ko sa kanya sa loob ng 7 taon. Lahat ng yon parang nawala sa isang iglap. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya tinanong kung bakit. Ang ginawa ko, tumayo ako. Pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Pero sa loob, habang nakatayo ako, sa harap ng salamin, kinuyom ko ang kamao ko. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil galit ako sa sarili ko. 7 taon. 7 taon kong binigay ang lahat, pero iniwan niya pa rin ako. Iniwan niya ako, kahit na araw-araw kong ipinakita sa kanya na mahal ko siya. Iniwan niya ako, kahit na paulit-ulit kong pinatawad ang mga kasalanan niya. Iniwan niya ako, kahit na ginawa ko ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, umalis na siya sa bahay. Iniwan niya ang mga damit niya, ilang libro, at ang alaala ng 7 taon naming magkasama. Iniwan niya ako nang walang balak na bumalik. Pero alam mo kung ano ang pinakamalaking twist dito? Hindi ako galit sa kanya. Oo, masakit. Oo, parang nawasak ako. Pero hindi ko siya kayang sisihin. Ang totoo, sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, naisip ko, baka tama lang na umalis siya. Baka tama lang na bitawan niya ako. Dahil siguro, sa loob ng 7 taon, ako ang nagkulang. Ako ang nagmahal ng sobra. At hindi ko na napansin na hindi na siya masaya. Ngayon, habang nakaupo ako sa kama, hawak ang isa sa mga librong iniwan niya, naiisip ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy, pero alam ko ang isang bagay. Hindi ko siya kailanman makakalimutan. At ang mas masakit, sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Pumasok ako sa kwarto namin, dala ang paborito naming ulam na sinigang na baboy. Alam kong pagod siya sa trabaho, kaya naisip kong magluto ng paborito niya para kahit papaano ay gumaan ang araw niya.
Mula sa kusina hanggang sa kwarto, ramdam ko ang bigat sa hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas malamig ang paligid ngayong gabi. Binuksan ko ang pinto at doon ko siya nakita. Nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig, at parang may iniisip na malalim. Handa na ang hapunan, sabi ko. Pilit nang umingiti kahit may pakiramdam akong may mali. Hindi siya tumingin sa akin, hindi man lang siya kumilos. Hinubad niya ang relo niya, maingat na inilapag sa bedside table at saka tumingin sa akin. Ang tingin niya iba, hindi tulad ng dati. Hindi yon tingin ng isang lalaking pagod lang sa trabaho. Tingin yon ng taong may gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Mabigat ang tono ng boses niya. Nanginginig ang kamay ko habang inilalapag ang mangkok ng sinigang sa lamesa sa tabi ng kama. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumagsak na kung anong mabigat sa dibdib ko. Anong kailangan mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng takot sa boses ko. Tumayo siya, tumingin sa akin, at saka bumuntong hininga. Hindi ko na kaya. Parang tumigil ang mundo ko sa mga salitang yon. Anong hindi mo kaya? Pilit kong iniintindi ang sinasabi niya. Pero parang wala akong naririnig. Parang umuugong ang paligid at tanging tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Hindi ko na kayang ipagpatuloy to. Hindi na ako masaya. Hindi na kita mahal. Pakiramdam ko na wala ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Napaupo ako sa gilid ng kama. Pilit na iniintindi kung bakit niya nasabi ang mga yon. Sa loob ng 7 taon, araw-araw kong pinakita kung gaano ko siya kamahal. Araw-araw kong inintindi ang mga mood swings niya, ang pagod niya sa trabaho, ang mga bagay na hindi niya masabi sa iba, pero sa akin niya sinasabi. Araw-araw kong itinayo ang relasyon namin, kahit pakiramdam ko, ako lang ang nagtataguyod. At ngayon, sasabihin niya na hindi niya na ako mahal? Anong ibig mong sabihin? May nagawa ba akong mali? May kulang ba sa akin? Tanong ko. Pilit hinahanap ang sagot sa mga mata niya. Ngunit ang mga mata niya, wala ng pag-asa, wala ng pagmamahal. Huwag mo nang gawin mas mahirap pa, sabi niya, pilit na kalmado. Hindi ito tungkol sa'yo. Ako ito. Ako ang problema. Hindi na ako masaya sa relasyon natin. Hindi ko na nakikita ang sarili ko sa hinaharap. Kasama ka. Parang may sumabog sa loob ko. Ang bawat salita niya, parang mga matatalim na kutsilyo na tumatama sa puso ko. Tumayo ako. Lumapit sa kanya, hinawakan ang braso niya. Hindi mo ba naaalala lahat ng ginawa ko para sa'yo? Lahat ng sakripisyo ko? Hindi mo ba naaalala kung paano kita inintindi nung mga panahong ikaw ang hindi okay? Hindi mo ba naaalala kung paano kita minahal ng higit pa sa sarili ko? Tumalikod siya. Parang hindi niya kayang tingnan ang mga mata ko. Naalala ko. Pero hindi iyon sapat para maging masaya ako. Sapat? Hindi sapat? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Pakiramdam ko, nilunod ako ng sakit na hindi ko maipaliwanag. 7 taon, Miguel. 7 taon mo akong pinaniwala na mahal mo ako. 7 taon mo akong pinaniwala na may patutunguhan tayo. Ngayon, sasabihin mong hindi na sapat? Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya doon. Tahimik at hinayaang bumagsak ang mundo ko. Pakiramdam ko, hindi lang niya sinira ang puso ko. Sinira niya ang buong pagkatao ko. Ang hinaharap na inakala kong kasama siya, biglang naglaho. Ang mga pangarap na binuo namin ng magkasama, bigla na lang naging usok na naglaho sa hangin. May iba ka na ba? Tanong ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung may dahilan, kung bakit niya ako iniwan. Hindi pa rin siya sumagot. Ngunit sa katahimikan niya, alam ko na ang sagot. Alam ko na, kahit hindi niya sabihin, sabihin mo. Sabihin mo kung may iba ka na. Pilit kong itinulak ang mga salita mula sa kanya. Tumitig siya sa akin at sa wakas, nagsalita. Oo, may iba na ako. Pakiramdam ko, tumigil ang puso ko. Ang mga salitang yon,
Parang mas masakit pa kaysa sa una niyang sinabi. Hindi ko na alam kung paano ko siya titingnan. Hindi ko na alam kung paano ko siya maiintindihan. Ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, ang lahat ng pagmamahal na binigay ko, ang lahat ng sakit na tiniis ko. Lahat ng iyon, wala nang halaga. Sinong babae? Tanong ko, pilit na kalmado. Ngunit ang loob ko, nagkakagulo. Natahimik siya, pero hindi niya ako tiningnan. Si Claire. Halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang marinig ang pangalan na yon. Si Claire, ang babaeng minsan ko nang napansin na madalas niyang kausap sa telepono. Ang babaeng minsan niyang binanggit na, kaibigan lang. Si Claire, ang babaeng palaging nasa isip ko pero pilit kong nilalabanan dahil ayokong mag-isip ng masama. Tumayo ako, umiikot ang mundo ko at tumingin sa kanya. 7 taon, Miguel. 7 taon. At si Claire ang ipapalit mo sa lahat ng yon? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya, naglakad papunta sa pintuan at doon siya tumigil. Pasensya na, pero kailangan ko na talagang umalis. Hindi ko alam kung paano mag-react. Hindi ko alam kung paano bumangon mula sa ganitong sakit. Ngunit bago siya lumabas ng kwarto, may isang bagay akong napansin. Isang envelope na inilapag niya sa mesa bago siya tumayo kanina. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang isang dokumento. Divorce papers. Ang mga luha ko, tuluyang bumagsak. Hindi ko alam na sa loob ng 7 taon, hindi lang pala siya nawala ng pagmamahal. Matagal na pala niyang iniisip kung paano niya ako iiwan. Sa loob ng 7 taon, sinubukan kong intindihin ang bawat galaw niya. Ang mga tahimik niyang paglayo, ang mga hindi niya sinasagot na tanong, ang mga pangakong tila palaging nakabitin sa hangin. Walang araw na hindi ko pinilit ang sarili kong umunawa. Siguro pagod lang siya. Palagi kong iniisip. Siguro may pinagdadaanan lang siya, pero kahit kailan, hindi niya ako hinayaang makapasok sa mundo niya ng buo. Parang ako lang ang naglalakad sa tulay, habang siya'y laging nakatayo sa kabilang dulo, hindi gumagalaw. Ngunit kahit ganoon, hindi ako bumitaw. Hindi ko kinwestiyon ang sarili kong lakas. Mahal ko siya, at sa pagmamahal, natututunan kong lunukin ang lahat. Ang sakit, ang pagdududa, ang kawalan. Hindi ko alam kung bobo ba ako o masyado lang akong naniniwala sa ideya na kapag nagmahal ka, dapat mong tanggapin ang lahat. Kaya tinanggap ko. Hanggang sa dumating ang araw na pakiramdam ko, wala na akong matitira sa sarili ko. Isang gabi, umuwi siya ng lasing. Hindi na bago sa akin ang amoy ng alak sa mga damit niya. Pero kakaiba ang gabing yon. Pagpasok niya sa pinto, hindi man lang niya ako tiningnan. Umupo siya sa sofa at nagtanggal ng sapatos ng pabagsak. Nakatingin lang ako sa kanya mula sa kusina. Hawak ang tasa ng kape na kanina ko pa hinihintay na lumamig. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ko, mahina ang boses. Tumango lang siya. Tumayo ako, kinuha ang baso at nilagyan ng malamig na tubig. Inabot ko ito sa kanya, pero hindi niya kinuha. Nakatitig lang siya sa kawalan, parang may iniisip na mabigat. May problema ba? Tanong ko ulit. Sa wakas, tumingin siya sa akin, pero ang tingin niya, ibang-iba. Hindi na yun ang tingin ng lalaking pinili kong mahalin sa loob ng 7 taon. Hindi na yun ang tingin ng taong sinabihan ako noon na, ikaw ang mundo ko. Pagod na ako, sabi niya. Simple lang ang mga salitang yon, pero parang binagsakan ako ng buong mundo. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Pagod ka? Gusto mo bang magpahinga? Tanong ko. Umaasa na. Baka literal lang ang ibig niya. Umiling siya. Hindi. Pagod na ako. Sa atin. Napalunok ako. Biglang nanuyo ang lalamunan ko kahit pa kanina lang ay umiinom ako ng kape. Ang mga kamay ko nanlalamig kahit ang buong katawan ko ay nag-aapoy sa galit at takot. Anong ibig mong sabihin? Tumayo siya mula sa sofa at tumingin sa akin ng diretsyo, pero walang kahit anong emosyon sa mukha niya. Parang sinasabi ng mga mata niya na matagal na siyang nagdesisyon.
Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magkunwari. Hindi na kita mahal. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw, magtanong, magmakaawa. Pero wala akong nagawa. Parang lahat ng lakas ko ay unti-unting naubos. Sa loob ng 7 taon, inuna ko siya. Inintindi ko siya. Pinatawad ko siya kahit hindi siya humingi ng tawad. Pero sa gabing iyon, sa mismong harapan ko, sinira niya ang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng tiniis ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko, halos pabulong. Matagal ko nang iniisip, sagot niya, malamig. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Ayoko rin naman kasing masaktan ka. Natawa ako, pero puno ng hinanakit. Ayaw mo akong masaktan? Anong tawag mo dito? Sa loob ng 7 taon, hindi mo ako sinaktan? Pinaglaruan mo lang ba ako? Ginamit mo lang ba ako hanggang sa magsawa ka? Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad papunta sa kwarto. Ako, naiwan sa gitna ng sala, walang masabi, walang magawa. Gusto kong habulin siya, pero ano pa bang silbi? Alam kong sa gabing yon, hindi na siya babalik. Pumunta ako sa kwarto namin makalipas ang ilang oras. Naroon siya, nakahiga sa kama, nakapikit. Akala mo ang payapa ng mundo niya. Pero ang mundo ko, wasak. Gusto kong sigawan siya. Gisingin, iparamdam kung gaano kasakit ang ginawa niya. Pero hindi ko magawa. Sa halip tumayo ako sa gilid ng kama at tinignan siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya ng malinaw. Hindi siya ang lalaking minahal ko. Hindi siya ang lalaking akala ko ay magiging parte ng buhay ko magpakailanman. Kinabukasan, iniwan niya ako. Literal. Walang paalam. Walang paliwanag. Pumikit ako ng mahigpit habang naririnig ang pagbagsak ng pinto. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, kung sino ang pupuntahan niya. Pero alam kong hindi na siya babalik. Lumipas ang mga araw, mga linggo. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na mabuti na rin, na tapos na. Pero sa bawat umaga, sa bawat gabi, palaging naroon ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano bang mali sa akin? Bakit hindi ako naging sapat para sa kanya? Isang araw, habang nililinis ko ang kwarto, napansin ko ang isang papel na nakasuksok sa ilalim ng unan niya. Kinuha ko ito, binuksan at binasa. Sa sulat kamay niya, nakasulat ang mga salitang hindi ko kailanman inaasahan. Patawad. Mahal kita, pero hindi ko na kayang ipaglaban ng sarili ko. Hindi ko na kayang itago ang totoo. Alam kong masakit, pero ang totoo, may iba na. Napaluhod ako sa sahig habang hawak ang papel. Ang 7 taon na pinaghirapan ko, ang 7 taon na inintindi ko, lahat ng yon, nawala dahil sa isang salitang hindi niya kailanman sinabi sa akin. Iba. May iba na pala. Sa loob ng 7 taon, natutunan kong magpatawad sa mga bagay na paulit-ulit niyang ginagawa. Ang mga gabi na hindi siya umuwi, ang mga tawag na hindi niya sinasagot, at ang mga pangakong tila ginawa lamang para sirain. Pero ngayong nasa harap ako ng pintuan ng aming bahay, hawak ang isang maliit na kahon na puno ng mga alaala. Nararamdaman kong may isang bahagi sa akin na hindi na kayang patawarin ng lahat ng iyon. Tahimik ang gabi, pero sa loob ko'y parang may bagyo. Ang lamig ng hangin ay tumutusok sa balat ko, pero mas malamig ang nararamdaman ko sa puso. Binuksan ko ang pinto at sumalubong sa akin ang tahimik na sala. Dati, punong-puno ito ng tawanan namin. Dati, dito siya palaging nakaupo, hinihintay akong matapos magluto. Ngayon, ang bawat sulok ay tila nag-aalala kung paano ko yun mapupunan. Walang saglit na hindi ko naisip kung paano ko siya naitulak palayo. Pero ang totoo, siya ang pumatay sa relasyon namin, hindi ako. Ang kahon sa kamay ko ay puno ng mga bagay na may halaga sa puso ko. Luma na itong kahon, kupas na ang takip, pero ang laman nito'y mga piraso ng buhay namin. Mga litrato, sulat, at ang bracelet na binigay niya noong unang anibersaryo namin. Gawa lang ito sa murang tela, pero sinabi niyang, simple lang tayo, pero magtatagal.
Walang halaga ang bracelet, pero naniwala ako sa sinabi niya. Pinaniwalaan ko ang bawat salita, kahit pa sa kabila nito'y may mga kilos siyang taliwas sa kanyang mga pangako. Naalala ko ang huling beses na ginamit niya ang salitang mahal kita. Iyon ang gabi na naramdaman kong hindi na niya yon sinasabi ng buo ang loob. Para bang iniisip niya kung paano ako papaamuin sa ginawa niyang mali. Mahal kita, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Pero ang mga mata niya hindi nakatingin sa akin, nakatingin sa likod ko, sa pader, sa kahit saan maliban sa akin. At doon ko nakita ang katotohanan. Ang salitang mahal ay naging mekanikal na para sa kanya. Isang bagay na sinasabi niya dahil kailangan, hindi dahil gusto niya. Habang nakatingin ako sa kahon, dumaloy ang luha ko. Ayokong umiyak, pero paano mo pipigilan ang damdaming bumubulwak sa loob mo? Ang bawat sulat na nasa kahon ay puno ng pangako. Pangakong hindi niya tinupad. Araw-araw kitang mamahalin, sabi sa isa. Hindi kita iwan kahit anong mangyari. Sabi sa isa pa, nakakatawa hindi ba? Ang mga salitang ito, na minsan kong pinanghawakan, ngayon ay parang mga lason sa puso ko. Bakit ko ba binuksan ang kahon? Bakit ko ba hinayaang bumalik ang sakit? Sa sulok ng kahon, may isang maliit na papel na tila nakatago. Hindi ko maalala kung ano yun, kaya kinuha ko. Nang buksan ko, natigilan ako. Hindi ito pangako, hindi ito sulat. Ito ay isang resibo. Resibo mula sa isang hotel na hindi ko alam na napuntahan namin. Binasa ko ang petsa at doon ko napagtanto ang mas masakit na katotohanan. Ang araw na yon ay ang araw na sinabi niyang nasa trabaho siya. Ngunit sa halip ay nasa hotel siya. Ang resibo ay patunay na may kasama siyang iba. Biglang bumagsak ang kahon mula sa kamay ko. Ang mga litrato, sulat, bracelet, lahat ng alaala namin ay nagkalat sa sahig. Tumayo ako, nanginginig. Hindi ko alam kung bakit ko pa hinanap ang sagot. Pero sa isang iglap, lahat ng tanong ko ay nasagot. Hindi ako ang kulang. Hindi ako ang mali. Siya ang pumili ng ibang daan at hindi niya sinabi sa akin. Ang 7 taon na ginugol ko, ang 7 taon na inintindi ko siya, ang 7 taon na pinatawad ko ang lahat ng kasalanan niya. Lahat iyon ay walang saysay para sa kanya. Pumikit ako, pilit na pinipigilan ng damdamin, pero hindi ko na kaya. Napaupo ako sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na alaala. Ang laman ng kahon na minsang naging simbolo ng pagmamahalan namin, ngayon ay parang mga patunay ng pagkakanulo. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ang sakit ay parang alon, paulit-ulit na bumabalik. Pinaparamdam sa akin na kahit anong gawin ko, hindi ko siya mababawi. Naramdaman kong kailangan kong tumayo. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong tapusin ang kwento namin kahit pa hindi ko ito gusto. Kinuha ko ang kahon, isinara ito at naglakad palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ko na kayang manatili sa lugar na ito. Ang bawat sulok ng bahay ay may bakas ng kanya, ng amin, ng mga pangarap na binuo namin. Pero hindi na yun totoo. Lahat ng yun ay kasinungalingan. Sa labas ng bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin sa pisngi ko. Ang kahon ay mabigat sa kamay ko. Hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa bigat ng laman nito sa puso ko. Huminga ako ng malalim at sa isang iglap, ibinato ko ang kahon sa lupa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang pagputol ng tali na matagal nang nakatali sa akin. Ang mga alaala, ang sakit, ang lahat ng iyon, hindi ko na kayang dalhin. Ngunit sa pagbagsak ng kahon, may isang bagay na lumabas, isang maliit na envelope na hindi ko nakita kanina. Kinuha ko ito, bukas ang likod, at may isang papel na nasa loob. Ang tinta ay bago, halatang isinulat kamakailan. Binasa ko ang mga salita, at ang huling linya ng sulat ang tumusok sa akin. Alam kong hindi kita kayang mahalin, gaya ng inaasahan mo. Pero sana, mapatawad mo ako sa huling pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit, pero ang huling linya ay mas masakit
kaysa sa lahat ng ginawa niya. Ang gabi ng aming ika-7 anibersaryo, nakasuot ako ng bestida na pinili ko pa nung 1 linggo. Kulay asul, paborito niyang kulay. Pinag-isipan ko ang bawat detalye. Ang buhok kong nakaayos, ang pabango kong mahal na ginamit ko lang sa mga espesyal na okasyon, ang sapatos na hindi komportable pero elegante. Alam kong hindi siya mahilig sa magarbong selebrasyon, pero tiniyak ko na magiging perpekto ang lahat para sa kanya. Para sa amin. Nasa isang maliit na restaurant kami na madalas naming puntahan noong bagong magkasintahan pa lang kami. Ang mga ilaw ay malambot, parang bituin sa lupa, at ang musika ay sapat lang para punuin ang katahimikan sa pagitan namin. Pero sa halip na pakiramdam na romantiko, ang katahimikan ay parang bumibigat sa hangin. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Isang tanong dito, isang sagot doon. Hindi siya tumitingin sa akin ng matagal at parang may bagay siyang iniisip na hindi niya maibahagi. May problema ba? Tanong ko sa wakas. Hindi na matiis ang bigat sa pagitan namin. Pinilit kong ngumiti, pero ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Tumigil siya sa paghawak ng baso ng tubig. Tumingin siya sa akin, pero hindi ang tingin na kinagisnan ko. Hindi iyon ang tingin na puno ng pagmamahal o kahit ng simpleng pag-aalala. May lamig sa kanyang mga mata, parang estranghero. Wala naman, sagot niya, pero alam kong hindi totoo. Maraming beses ko nang narinig ang boses niyang yon, ang boses na ginagamit niya kapag gusto niyang iwasan ang usapan. Pero hindi na ako sumagot. Sa halip nagtuloy kami sa pagkain, bawat subo ay parang sa pilitang gamot. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami pauwi. Tahimik ang kalye, ang mga ilaw sa poste ay naglalambing ng dilim. Hinawakan ko ang kanyang kamay, pero hindi siya gumanti ng pisil. Parang hinayaan lang niyang nandyan ako, pero wala siyang intensyon na damhin ang presensya ko. Sa tingin mo ba, magtatagal pa tayo? Tanong ko, hindi ko na mapigilan. Masakit sa akin ang tanong, pero mas masakit ang hindi malaman ang sagot. Tumigil siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. At sa sandaling iyon alam ko na. Hindi pa niya sinasabi, pero alam ko na ang sagot. Hindi ko alam. Sagot niya sa wakas, at ramdam ko ang pagguho ng mundo ko. Parang hindi na ako masaya. Masakit ang mga salitang yon, pero mas masakit ang paraan kung paano niya ito sinabi. Walang galit, walang emosyon. Parang simpleng obserbasyon lang na para bang sinabi niyang malamig ang panahon o maulan sa labas. Sa loob ng 7 taon, araw-araw ko siyang inintindi. Araw-araw kong pinili siyang mahalin, kahit ang damdamin niya sa akin ay pabago-bago. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng sakripisyong ginawa ko, ang sagot niya ay hindi siya masaya. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ang boses ko ay halos pabulong dahil natatakot akong baka masaktan pa ako ng higit kung isisigaw ko. Sinubukan ko naman, sabi niya, pero alam kong hindi iyon totoo. Kung sinubukan niya, sana naramdaman ko, sana nakita ko. Pero hindi ko nakita ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, ang pag-intindi sa kanyang mga pagkapikon, ang pagtanggap sa kanyang kawalan ng oras, ang pag-aalaga sa kanya kahit hindi niya ako pinapansin. Lahat iyon ay parang itinapon lang sa hangin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero hindi na ako nagtanong. Hindi ko na kayang marinig ang sagot. Nang makarating kami sa pintuan ng apartment namin, tumigil siya. Hindi siya pumasok. Tinanong ko kung bakit at doon niya sinabi ang pinakamasakit. Sa tingin ko, mas mabuti na kung maghiwalay na tayo. Parang bumagsak ang buong mundo ko. Ang pintuan, na dati ay simbolo ng tahanan namin, ay ngayon naging harang sa pagitan namin. Ang lugar kung saan kami nagtatawanan, nagkukwentuhan, at nagmamahalan ay biglang naging estranghero sa akin. Sigurado ka ba? Tanong ko. Kahit alam kong walang saysay, sigurado na siya.
Kita ko yun sa mata niya. Sigurado na ako, sagot niya, at hindi ko na napigilan ng luha. Hindi niya ako niyakap, hindi niya ako hinawakan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan akong nakatayo sa pintuan, hawak ang mga susi na hindi ko alam kung saan ko gagamitin. Pagpasok ko sa loob, ramdam ko ang kawalan, ang mga larawan naming magkasama sa dingding, ang mga gamit niyang nakakalat sa sala, ang una niyang nasa kama. Lahat iyon ay parang multo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang susunod na araw, kung paano ko haharapin ang buhay na wala siya. Pero nang pumasok ako sa kwarto, may isang bagay na nagpabago sa lahat. Sa ibabaw ng mesa, may isang kahon. Malaki, kulay pula, at nakatali ng lasong ginto. Hindi ko alam kung bakit iyon naroon. Hindi ko alam kung bakit niya iniwan yon para sa akin. Nang buksan ko ang kahon, natulala ako. Sa loob, may mga litrato. Litrato naming magkasama mula sa unang araw na nagkakilala kami hanggang sa huling biyahe naming dalawa. May sulat din. Isang mahabang sulat na nakafold na parang sinulat niya ilang araw bago ang gabi ng anibersaryo. Nang binasa ko ang sulat, doon ko nalaman ang katotohanan. Hindi siya umalis dahil hindi siya masaya. Umalis siya dahil may sakit siya. Malala, terminal, at ayaw niyang makita ko siyang unti-unting nawawala. Ang mga araw na ginugol namin sa pagiging magkasama ay parang isang pelikula sa aking isipan. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisang magbago ang tono ng aming kwento, pero ramdam kong unti-unti itong nagiging isang trahedya. Sa loob ng 7 taon, binuo ko ang buhay ko sa paligid niya. Siya ang araw ko, ang gabi ko, ang bawat segundo ng oras ko. Pero bakit ganito? Bakit, sa kabila ng lahat ng sakripisyo, pakiramdam ko ay hindi pa rin sapat? Noong una, sinabi niyang kailangan lang niya ng oras. Oras para hanapin ang sarili, oras para ayusin ang buhay niya. At sa bawat pasensya na binibitawan niya, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, mahal ko siya, kaya maghihintay ako. Para akong isang puno sa disyerto, nakatayo, nagtataguyod sa kanya, umaasang darating ang ulan. Pero ang ulan ay hindi dumating. Ang mga pangako niya, na parang bulaklak na binubuo ng salita, ay nalalanta bago pa man ito magkabunga. Naalala ko ang gabing yon na umuwi siya ng hating gabi. Amoy alak, amoy sigarilyo. Hindi ko alam kung saan siya galing, pero hindi ko siya tinanong. Pinili kong manahimik. Pinili kong intindihin na baka kailangan lang niya ng pahinga. Niluto ko pa rin ang paborito niyang sinigang, kahit na alam kong hindi niya na ito kakainin. Naupo siya sa sofa, nagbukas ng telebisyon, at hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Para akong hangin, naroon, pero hindi niya nararamdaman. Umupo ako sa tabi niya, pilit na ngumingiti, pilit na nagkukuwento tungkol sa araw ko. Pero ang sagot niya, isang malabong, ganun ba? Nakatingin siya sa screen, hindi sa akin. Sa bawat araw na ganito, nararamdaman ko ang unti-unting pagguho ng sarili ko. Parang may dingding sa pagitan namin na hindi ko mahanap ang paraan para gibain. Pero pilit kong isinantabi ang sakit. Sabi ko sa sarili ko, mahal ko siya, kaya kakayanin ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan. Isang gabi na tila bumasag sa lahat ng ilusyon kong kaya pa naming buuin ang relasyon namin. Umuwi siya nang hindi inaasahan, maaga, ngunit hindi mag-isa. Sa likod niya, may isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Hinihintay ko siyang tumingin sa akin, ngumiti, magpaliwanag. Pero hindi niya yon ginawa. Sa halip, dumiretso siya sa kwarto namin at ang babae, sumunod. Nakaupo ako sa dining table, nanlalamig, hindi makapagsalita. Ang tahimik ng buong bahay, pero ang puso ko, parang may bagyong sumisigaw sa loob. Gusto kong tumayo. Gusto kong itanong kung ano ang nangyayari. Pero natakot akong marinig ang sagot. Tumitig ako sa pinto ng kwarto namin, umaasang lalabas siya, umaasang magpapaliwanag siya. Pero ang oras ay lumipas
At hindi niya ako nilapitan. Nang bumukas ang pinto, hindi siya ang lumabas, kundi ang babaeng yon. Nakangiti siya, parang wala lang nangyari. Siya ang unang nagsalita. "Pasensya ka na, hindi ko alam na nandito ka." Para akong sinaksak. "Pasensya ka na?" Iyon lang ba ang sasabihin niya? Walang paliwanag, walang kahit ano. Lumabas siya ng bahay, iniwan akong nakaupo pa rin sa dining table. Ilang minuto ang lumipas bago siya lumapit sa akin. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. "Hindi ko na alam kung ano ang gusto ko," sabi niya. "Hindi ko sinasadya." Hindi ko sinasadya? Paano mo masasabi yun matapos ang lahat? Ang sakit ng mga salitang yon ay parang sampal sa mukha ko. Tiningnan ko siya, umaasang makikita ko ang pagsisisi sa mga mata niya. Pero ang nakita ko, kawalan. Para siyang isang estranghero. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking inintindi ko sa loob ng 7 taon, ay parang biglang naglaho. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong magwala, gusto kong magtanong, gusto kong magmakaawa. Pero sa huli, tumayo lang ako at pumasok sa kwarto. Iniwan ko siya sa sala. Iniwan ko siya sa sarili niyang mundo. Sa loob ng kwarto, napaupo ako sa sahig, napatingin sa mga larawan namin sa dingding. Ang bawat ngiti sa mga larawan ay parang isang kasinungalingan. Parang isang pangakong hindi naman totoo. Bumalik siya sa kwarto matapos ang ilang oras. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagpaliwanag. Naupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig. Sa wakas, sinabi niya, "Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpanggap." At doon, bumagsak ang mundo ko. Ang 7 taon na ginugol ko sa kanya, sa relasyon namin, ay parang bulalang na nawala. Akala ko, kaya ko siyang intindihin. Akala ko, kaya kong buuin ang nasira naming relasyon. Pero mali pala ako. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi kayang tapatan ng kahit anong salita. Tumayo ako, lumapit sa kanya, at sa huling pagkakataon, tinanong ko siya, "Minahal mo ba ako?" Hindi siya sumagot. Tumayo siya, lumabas ng kwarto, iniwan akong nakatayo roon. Iniwan akong naghihintay sa sagot na hindi na darating kailanman. Nagising ako sa malamig na sahig ng sala. Hindi ko maalala kung paano ako nakatulog doon, pero siguro sa kakayak ko kagabi, nawalan na ako ng lakas para bumalik sa kama. Ang huling pagkakatanda ko, nakatitig ako sa larawan namin sa dingding. 2 taong nakangiti. Masaya, puno ng pangako. Pero ngayon, ang larawan na iyon ay parang isang mapait na paalala ng kung paano ko siya inintindi, araw-araw, sa loob ng 7 taon. Habang nakaupo ako sa sahig, naririnig ko ang patak ng ulan sa labas. Parang sinasabayan nito ang bigat na nasa dibdib ko. Sa 7 taon naming magkasama, parang ulan ang relasyon namin, minsan maaliwalas, pero kadalasan madilim at mabigat. At ako ang naging payong niya. Ako ang sumalo sa lahat ng sakit, sa lahat ng galit niya sa mundo. Ako ang naging kanlungan niya tuwing kailangan niya ng saglit na pahinga. Pero sino ang kanlungan ko? Pilit kong pinilit ang sarili kong bumangon. Ang katawan ko ay parang puno ng tingga. Bawat hakbang ay mabigat. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig, pero ang mata ko ay napadako sa mesa. Doon nakapatong ang susi niya. Ang huling bagay na iniwan niya bago siya tuluyang umalis. Gusto kong hawakan ng susi, pero natatakot akong baka bumalik lahat ng mga alaala. Ang mga gabing hinihintay ko siyang umuwi. Ang mga umagang inaasikaso ko siya, kahit wala man lang salamat na lumalabas sa bibig niya. Ang susi na yon, parang simbolo ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumulo na naman ang luha ko habang nakatitig sa mesa. Laging ganito. Sa tuwing sinusubukan kong magpakatatag, may isang bagay na magpapaalala sa akin kung paano niya ako iniwan. Sa loob ng 7 taon, iniintindi ko siya. Kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit. Pero sa huli, hindi pala sapat ang pagmamahal ko para manatili siya.
Naalala ko ang huling gabi namin. Nakaupo kami sa parehong mesa. Tahimik siya at ako naman ay pilit na kinakausap siya. Ano ba talagang problema? Tanong ko sa kanya. Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang bumura sa lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko na kayaan niya. Hindi na kita mahal. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, gusto kong magmakaawa. Pero hindi ko nagawa. Tumayo siya. Kinuha ang bag niya at iniwan ako roon. Mag-isa, wasak, walang kalaban-laban. At ngayong umagang ito, naririto pa rin ako. Sinusubukang buuin ang sarili kong basag na piraso. Kinuha ko ang susi sa mesa. Ang lamig nito sa palad ko, parang ang lamig ng tingin niya noong huli kaming nagkita. Hindi ko alam kung bakit ko ito kinuha, pero parang may magneto na humihila sa akin. Dinala ko ito sa kwarto namin. Binuksan ko ang drawer kung saan niya tinatago ang mga gamit niya. Nandoon pa rin ang mga lumang litrato, ang paborito niyang relo, at ang kwintas na binigay ko sa kanya noong 3 anibersaryo namin. Hindi niya ito kinuha. Parang sinadya niyang iwan ang mga alaala para balikan ko, para masaktan ako. Habang hawak ko ang kwintas, napansin ko ang isang maliit na papel na nakatupi sa ilalim ng drawer. Dahan-dahan ko itong binuksan. Nakasulat dito ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Patawad. Hindi ko masabi ang totoo, pero ayoko nang magpanggap. Tumigil ang mundo ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang itinatago niya? Ang mga tanong ay parang alon na bumalot sa isipan ko. Hindi ko alam kung magagalit ako o masasabik akong malaman ang sagot. Tumakbo ang isip ko sa lahat ng mga pagkakataong parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Ang mga kahina-hinalang tawag, ang mga gabing bigla siyang nawawala, ang mga pagkakataong parang may iba siyang iniisip. At ngayon, iniwan niya ako ng walang paliwanag, maliban sa maliit na papel na ito. Ang huling 7 taon ay parang isang kwento na hindi ko pala lubos na naintindihan. At ang papel na ito, parang isang pahiwatig na may mas malalim pa akong dapat tuklasin. Pero paano? Paano ko sisimulan ang lahat ng ito? Paano ko haharapin ang katotohanan na baka ang 7 taon kong sakripisyo ay hindi lang basta hindi sapat, kundi baka hindi talaga tama mula sa simula. Habang hawak ko ang papel, narinig ko ang tunog ng susi sa pintuan. May bumubukas. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ko tuluyan ng magbabago ang lahat. Nakatingin ako sa kisame ng kwarto habang bumabalik sa akin ang bawat salitang binitiwan niya. Pagod na ako, sabi niya. At tila baga ang bigat ng mga salitang iyon ay mas mabigat pa sa 7 taon naming magkasama. 7 taon. 7 taon kong sinubukang unawain siya. 7 taon kong binuo ang mundo namin base sa mga pangarap na minsan naming pinag-usapan noong simula pa lang. Pero ngayon, narito ako, nakahiga sa kama na tila hindi na ako bahagi ng mundong yon. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili kung saan ako nagkulang. Sa bawat away, ako ang unang nagpapakumbaba. Kapag may problema siya sa trabaho, ako ang unang nag-aalok ng solusyon. Kapag tahimik siya, ako ang unang nagtatangkang kumustahin siya. Pero kahit anong gawin ko, palaging parang may kulang. Parang palaging may puwang sa pagitan naming hindi ko matawid. Kahit na anong pilit kong lumapit. Pinikit ko ang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang umaga. Sa tuwing magigising ako, ang una kong ginagawa ay ang magluto ng paborito niyang almusal, sinangag na may itlog at tuyo. Minsan may mainit na sabaw kung malamig ang panahon. Ngayon, ano pa ang silbi? Wala na siyang paki. Wala na siyang gana. At sa kabila ng lahat ng yon, ang sakit-sakit. Dahil mahal ko pa rin siya. Nang sumunod na araw, bumangon ako ng mabigat ang dibdib. Walang sinangag, walang tuyo. Uminom lang ako ng tubig at nagtimpla ng kape.
Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Lumabas siya. Tila hindi man lang alintana ang bigat na iniwan niya sa akin kagabi. Mabilis siyang nagbihis, nag-ayos ng buhok, at nagpaalam ng walang kahit anong emosyon sa mukha. Saan ka pupunta? Tanong ko. Kahit alam kong baka hindi niya sagutin. Sa opisina, sagot niya. Walang dagdag, walang paliwanag, wala man lang lambing. Tumango ako, kahit hindi ko alam kung bakit. Parang robot na lang ang kilos ko. Gusto kong magsalita, gusto kong magtanong, pero natatakot ako. Natatakot akong marinig na wala na talagang natitira para sa amin. Kaya hinayaan ko siyang umalis. Hinayaan ko siyang iwan ako na nakaupo sa hapagkainan na walang laman ang plato. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang ganitong ritmo. Parang dalawang estranghero na lang kami sa iisang bahay. Ni hindi na kami halos nag-uusap. Bawat gabi, naririnig ko ang tunog ng paglock ng pinto ng kwarto niya, habang ako naman ay natutulog sa sofa. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya kino-confront. Siguro dahil ayokong marinig ang sagot na alam ko na. Ayokong marinig na, sa kabila ng lahat ng taon, lahat ng sakripisyong ibinigay ko, hindi pa rin ako sapat. Isang gabi, umuwi siya ng mas late kaysa sa dati. May amoy alak sa kanya, pero hindi siya lasing. Tahimik siyang pumasok at dumiretso sa kwarto. Hindi ko na siya tinanong kung saan siya galing. Napagod na ako. Napagod na ako sa pag-aalala, sa pag-intindi. Napagod na akong maging ako, ang taong laging nagbibigay. Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Habang naririnig ko ang tunog ng shower sa kwarto niya, napansin kong may naiwan siyang bagay sa sofa. Isang maliit na kahon, kulay itim. Inabot ko ito, nagdadalawang isip kung bubuksan ko ba o hindi. Pero ang puso ko ay tumibok ng mas mabilis kaysa sa utak ko, kaya't binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay may kwintas. Simpleng kwintas na may maliit na pendant na hugis puso. Maganda ito, pero ang mas pumukaw sa akin ay ang maliit na papel na kasama sa kahon. May nakasulat. Kilala ko ang sulat kamay niya. Para kay Mia, salamat sa lahat. Mahal kita. Halos mahulog ang kahon mula sa mga kamay ko. Sino si Mia? Hindi ako si Mia. Ang pangalan ko ay Ana, ang babaeng 7 taon niyang kasama, ang babaeng 7 taon niyang inintindi. Pero ngayon, malinaw na ang sagot. Hindi ako ang pinaglalaanan ng kwintas na yon. Hindi ako ang mahal niya. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Napaupo ako sa sofa, hawak ang papel na parang may bigat ng 1,000 kilo. Ang kwintas na yon, ang sulat na yon, ang pangalan na yon, lahat ng ito ay sapat na para wasakin ang natitira pang pag-asa sa puso ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako, iiyak, o mananahimik na lang. Pero ang ginawa ko lang ay umupo roon, nakatulala. Ilang oras ang lumipas bago bumukas ang pinto ng kwarto niya. Lumabas siya, nakatapis pa ang buhok. Nang makita niya ako, nanigas siya. Napatingin siya sa kahon na hawak ko at biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Ana. Hindi ko siya pinatapos. Tumayo ako at itinapon ang kahon sa sahig. Tumunog ito ng malakas, pero hindi ako natakot. Hindi ako nagdalawang isip. 7 taon, Adrian. 7 taon kong ibinigay ang lahat sa'yo. Pero hindi ako sapat, hindi ba? Hindi ako si Mia. Hindi ko alam kung sino siya, pero alam ko na ngayon kung ano ako para sa'yo. Isa lang akong sagabal sa buhay mo. At alam mo ba? Ayoko na. Ayoko na maging ganito. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya gumalaw. Ang ekspresyon niya ay parang may halong gulat at pagsisisi. Pero hindi ko na yon iniintindi. Sa unang pagkakataon, hindi ko na siya iniintindi. Tumalikod ako, pumasok sa kwarto, at sinimulan kong mag-empake. Habang inilalagay ko ang mga damit ko sa loob ng maleta, may isang bagay akong napansin sa ilalim ng kama. Isang lumang notebook nakatago sa gilid. Kinuha ko ito, binuksan, at doon ko nakita ang mga unang pahina, mga sulat niya. Mga sulat para sa akin, mga pangarap na dati naming binuo. At sa huling pahina,
May sulat na hindi ko inaasahan. Ana, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang masira ang lahat. Pero may isang bagay kang dapat malaman. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo siya roon, namumutla. Ana, huwag mo nang basahin yan. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, umuwi ako sa aming apartment na tila ba isang kahon ng mga alaala. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang basag na florera sa tabi ng sofa na minsang pinag-awayan namin. Ang lamesang kahoy na minarkahan ng mga gasgas ng aming mga pagtatalo. Ang pader na minsang sinandalan ko, umiiyak, habang siya'y nasa kabilang kwarto, tahimik. Para bang bawat bahagi ng lugar na ito ay isang paalala ng 7 taong umikot ang mundo ko sa kanya. Pagkapasok ko, tahimik ang lahat. Wala na siya. Pero naroon pa rin ang presensya niya. Ang amoy ng lumang pabango niya sa air freshener na hindi ko magawang palitan. Ang mga lumang libro niya sa istante na hindi ko maalis dahil natatakot akong makalimutan kung paano ko siya minsang iniintindi. Naglakad ako papunta sa kwarto namin. Ngayon, akin na lang. Nakita ko ang kahon na naiwan niya sa tabi ng kama. Hindi ko pa ito binubuksan mula nang umalis siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro natatakot akong makita ang mga bagay na naiwan niya, mga bagay na maaaring magparamdam sa akin na tuluyan na talaga siyang nawala. Pero ngayong gabi, parang may lakas na dumaloy sa mga kamay ko. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito, naroon ang mga litrato namin. Isa sa mga unang date namin, nakangiti sa harap ng ilog. Isang litrato sa harap ng maliit na tindahan ng kape na madalas naming puntahan tuwing Sabado ng umaga. Mga tiket sa sinehan, sulat na may maikli pero matamis na mensahe, at isang paborito kong scarf na ibinigay niya sa akin noong unang Pasko namin. Isang damdamin ng panghihinayang ang bumalot sa akin. Paano nangyari lahat ng ito? Paano ako nauwi sa ganito? Hindi ko napigilan ang mga luha. Sa loob ng 7 taon, ginawa ko ang lahat para sa kanya. Araw-araw, sinubukan kong punuan ang mga kakulangan niya, intindihin ang mga mood swings niya, at itama ang mga bawat mali sa kanya na tila ba ako ang may responsibilidad na ayusin ang buhay niya. Hindi ko kailanman hiniling na maging perpekto siya, pero hiniling ko lang na ako naman ang piliin niya. Hindi ang trabaho, hindi ang mga kaibigan niya, hindi ang sarili niyang mundo. Ako. Pero kahit kailan, hindi niya ako nakita ng buong buo. Lagi akong pangalawa, o pangatlo, o huli. Ang mas masakit, alam ko namang hindi siya masamang tao. Alam kong hindi niya sinasadyang saktan ako. Pero iyon ang mas mahirap tanggapin. Dahil kung masama siya, madali sana siyang kalimutan. Pero hindi. Mahal niya ako. Sa paraang kaya niya. Pero hindi sapat. At sa huli, iniwan niya ako. Hindi dahil sa ayaw